nagsasalita, nagrereklamo, bakit siya lang ang kinasuhan among makasama niya kongresista? May mas mataas pa sa akin, sabi niya. So, tingnan natin, totoo ba ito na siyang nagsasalita o AI lang? Ano ang implication nito sa flood control anomaly na investigasyon? Ito, pakinggan natin ha. Ako lang, bakit ako lang ang kinasuhan? Alam naman nila na hindi ako nag-iisa sa mga proyektong yan. May mga mas mataas pa sa akin, mga taong mas may kapangyarihan at mas nakinabang, pero ako lang ang tinuturo. Parang pinili lang nila kung sino ang madaling sisihin. Saba. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ako lang ang kinasuhan? Alam naman nila na hindi ako nag-iisa sa mga proyektong yan. May mga mas mataas pa sa akin, may mga taong mas may kapangyarihan at mas nakinabang, pero ako lang ang tinuturo. Parang pinili lang nila kung sino ang madaling sisihin. Ayan po, magandang araw mga ka-reaction by. Ito po sabay-sabay nating panoorin at sabay-sabay po nating i-comment sa comment section. At yung hindi pa po naka-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. So isang subscribe lang po, masayang-masaya na po tayo. Ito po pag-uusapan po natin na tere-reaksyonan ang isang Marine na sabi na walan ng tiwala kay Senador Lacson. At ito po ay akala ko ba binawi na? Akala ko ba bendalo? Hindi pala. Ba't binawi mo, boy? Sabi sa ito po, nakuha natin sa interview po ni Ma'am Angel, no? Yan, mapapa-address ka talaga, lalo na't magmumukha ka lang ng tanga. Ito po ay patungkol kay Senator Joel Villanueva, no? Na sinabihan po ito patungkol ni Boy Remulla na gustong mag-chuchu sa Senado, magsumbong para tanggalin sa pwesto si Senador Joel Villanueva. At ito naman po ay patungkol kay Saldico na nagpa-interview sa ibang bansa, nagsalita bakit daw siya lang ang sinisisi. Ayan. So pakinggan po natin ang mga balitang ito, no? Sana po wag kayong kukurap at sana po yung hindi pa naka-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share. So ito na po at bago po lahat dyan, pakinggan po natin ang isang tao dito, ang isang kanta na patungkol sa mga magnanakaw. Yan po, ayan ang itong kantang ito ay wag na oy, no? Ay credit to the owner, no? Ipasok na po natin. Naniniwala na kay Superman, kisa paniwala nang walang alam. Hanggang kailan kaya laging ganyan, hanggang kaya nila pagtatapan dahil ang magnanakaw at ang mandaraya at pinapangako at maraming umasa. At ang makaupo isa-isa na nagdurusa wala naman pala, puro pabibo at pabongga. Hindi kami tanga na walang pakialam, hindi kami mga bobo na walang mga alam, hindi kami tuta na laging sunod-sunuran. Alam namin lahat kung anong katotohanan ng kasasayan at ang kalokohan, pinagpalang utak ng kayamanan. Hindi ko nga alam ang kanilang pinaglalaban, basta't makaupo sa upuang inaagawan ng mga taong sabik na sabik sa kapangyarihan ay nananabik. Huwag mo na yan ay kay walang imig, malabong mga letre at malabong mga pitik. Mahilig sa debate, ang daming sinasabi, maingay siya palagi, nanirapan ang puri. Kaya wag maniwala, wag na magtitiwala, wala na magpapauto sa inyo. Kaya wag na wag na wag, wag na wag na wag, wag. Wag na wag na wag, wag na wag na wag, wag na wag na wag, wag. Wag na wag na wag, wag na wag na wag, wag na wag na wag, wag. So yun po, yan ay credit to the owner of Wag na Oy, no? Yan, patungkol sa mga magnanakaw. Sa yun,
So rekta na po tayo dito sa mga ating mga sinabing mga bagong balita, no? Nakala ko mas magaling pa kayo kay Marcoleta nung hinawakan nyo yung Blue Ribbon Committee. Ngunit ngayon nawalang saysa yung Blue Ribbon Committee sa paghawak nyo. Ang problema sa inyo, nandyan na yung accomplishment sana na binulgar ni Master Sergeant Orly Gutesa. Pero bakit ganyan kayo? Hawak-hawak nyo na yung tamang daan, tamang direksyon para mahuli, makuha nyo na yung talagang big fish. Pero ayaw ninyo. Gusto nyo pang kakasuhan ngayon si Orly Gutesa. Naghahanap talaga kayo ng gulo sa Pilipinas. So yun po, no? Narinig po natin ang isang Marine po na nagsabi na naghanap po kayo talaga ng gulo. Yan. So ano kayang masasabi ni Senador Lacson dito? No? Siya lang ang pinapatungkulan. Sana at pati sa bagay, hindi naman po taliwa si Senador Marcoleta. So ang pinapatungkulan talaga rito si Senador Lacson. Kasi bakit po kasi pinapabayaan? Imbes na po si Sergeant Marine Gutesa ang pakinggan, kinakasuhan pa. Naku po, ito po ba ang Pilipinas? Bakit po kaya magsasalita ang isang tao? No? Sabi nga ni Senador Marcoleta, malamang kasi parang binigyan ba si Master Sergeant ng sabi nga ni, hindi pala, ang nagtanong sino yan? Si Corina, tinanong kay Senador Marcoleta, bakit daw? Parang nagtatago din at bakit daw maraming haka-haka na binigyan daw pera ni Senador Marcoleta si Sergeant Gutesa. Palagay po bibigyan siya? Palagay niyo po tatanggapin ni Master Sergeant Gutesa yon kung binigyan siya? Pakana ba ni na Senador Marcoleta yon? Palagay ko po hindi. Kung talagang totoo yan, no? Bakit yung mga nagnakaw? Kaya po, sabi nga ni Senador Marcoleta, wala naman siyang pera para bigyan si Master Sergeant Gutesa. Anong ibibigay niya? 1 milyon? Samantalang yung sinasabi ni Master Sergeant Gutesa, bilyon na pera, no? Sa isang maleta. Isang maleta lang, ha? Lumalaman po yan ng 48 million. Oh, bilyon. Kung siya ang binigyan ng mga sinabihan niya nagdadala ng pera, di ba? Kahit yung mga pinagdadala ng pera, pwede po siyang bigyan. Ano pong ibig kong sabihin? Pwede niya pong baliktarin na kahit hindi na po pwede magsalita si Master Sergeant Gutesa kung talagang tutuusin, di ba? Kung talagang binigyan siya ng mga kabila, no? Yung mga pinagsabihan niya, sila pong nagdadala ng mga basura. Itong mga basura ito ay mga pera, no? Na maleta. Ganun po. Anyway, pasok po natin si Pinky Web. Averted, binawi na ni Ombudsman Boying Remulla ang dapat sanang plano niyang ipa-enforce sa Senado ang isang 2016 dismissal order laban kay Senador Joel. Ayan! Ano kaya mangyayari dito? Binawi daw? Sinong nakakahiya dyan? Dapat kasi, pagtuunan mo, kung ikaw ay ombudsman, walang atras abante. Para ka palang si Abante, no? Kilala niyo po ba si Congressman Abante? Atras Abante, di ba? Yan. So, yan, parang sipon. Alam mo yung sipon? Balik-balik. Yung mga... yan, hindi po pwede yung ganyan. Dapat, pag sinabi mo, diretso yan. Hindi mapuputol.
yung bendalo, hindi napuputol yan eh. Di ba? Kaya pag sinabi mo, wala nang atrasan, ba't ngayon, atras? No? Parang sipon. Balik-balik. Hindi. Joke-joke lang yan, ha? Pero sa totoo lang, hindi naman tama yata yung mga ganyan, mga patotyada, tapos aatras ka. Sinong mali? Di ba? Palagay niyo po, sinong mali dyan? Si Bendalo? O si... kasi nagsabi si Joel Villanueva talagang a-actionin din niya yan. Laban kung laban. Hindi siya daw uurong sa mga sinasabi ni Boying Remulla. Ngayon si Boying ang aatras pala. Yun pala yun. Ay naku, grabe. Anyway, dito po yung pinakauli ay pasok po natin ay si Sergeant, no? Ayan, si General Viewpoint pala, hindi Sergeant. Ayan, ex-general, no? Siya po magkukwento, no? Sandali lang po. So, ito na po. Tignan po natin kung anong magandang balita. Tama ba ang balita ito o maganda o hindi? Tignan natin. Ito po ay patungkol kay Saldico. Saldico nagsasalita, nagrereklamo, bakit siya lang ang kinasuhan among makasama niya kongresista. May mas mataas pa sa akin, sabi niya. So, tingnan natin, totoo ba ito na siyang nagsasalita o AI lang? Ano ang implication nito sa flood control anomaly na investigasyon? Ito, pakinggan natin ha. Ako lang, bakit ako lang ang kinasuhan? Alam naman nila na hindi ako nag-iisa sa mga proyektong yan. May mga mas mataas pa sa akin, at mga taong mas may kapangyarihan at mas nakinabang, pero ako lang ang tinuturo. Parang pinili lang nila kung sino ang madaling sisihin. Saba. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ako lang ang kinasuhan? Alam naman nila na hindi ako nag-iisa sa mga proyektong yan. May mga mas mataas pa sa akin, may mga taong mas may kapangyarihan at mas nakinabang, pero ako lang ang tinuturo. Parang pinili lang nila kung sino ang madaling sisihin. Okay. Ayan po, narinig natin si Saldico nagsalita na. So, ewan ko lang po kung anong sasabihin ni Master Sergeant, si ex-general Viewpoint, no? Tanungin natin o pakinggan po pala natin. At bago po lahat, yung hindi pa pala naka-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. Yan. Isang subscribe lang po, masaya na tayo, no? Eto na, pakinggan po natin ang reaksyon ni General, no? So, unang tanong ko, totoo ba na si Saldico ito? Hindi kaya AI ito? Yun lang. Tingnan ko yung mukha, okay man, siyang mukha, yung salita, tugma man yung lumalabas na salita at yung bibig, tugma. Kaya lang, duda ko. Parang AI lang ito. AI, but wala akong kakayahan na mag-determine kung AI ito o hindi. But yung sinasabi ng taong ito, Saldico man o AI, totoo na hindi lang siya nag-isa. Naniniwala ang mas marami sa taong bayan na hindi siya nag-isa. Totoo yung sinasabi ng taong ito, Saldico man siya o hindi, na may mas mataas pa sa kanya. Okay, totoo yan. Kaya lang, pinag-isipan ko, Saldico magsasalita ba ng ganito? Kung ako lang yung tatanungin, parang malayo eh. Hindi siya magsasalita kasi tingin ko nakaplano na according to script bago pa pumutok itong iskandalong ito, na foresight na nila yung mga mastermind na puputok, kaya larga ka na.
Kaya pinalalaga siya. Kaya tignan mo, nung pumutok ng todo, wala na siya dito. Una, nasa Amerika, nagpapagamot kunuhay, sakit sa puso. O, ngayon, palipat-lipat na lang siya sa mga, sa mga videos na nakukuha ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, especially sa Portugal, Spain at iba pa. Ano man siya, malusog man ang pangangatawan, parang walang sakit sa puso, parang dahilan lang yun na para hindi siya makabalik. Kamakailan lang, November 5, kahapon ba yun, yung kanyang abogado nag-press conference at sinasabi na hindi daw nagtatago si Saldico. Ano lang daw, may totoong banta sa kanyang buhay, kaya hindi siya basta-bastang babalik. Sabi nga ng abogado, ang kalahati daw gusto siyang ikulong. Kalahati ba sa taong bayan? Gusto siyang ikulong. Ang kalahati daw gusto siyang ibitin ng patiwarik, something like that. Kaya sabi ng abogado, kung ako ang mag-advise, hindi pwedeng babalik dito kay kawawa siya. Ganun. Kaya lang, ano na ito, may party sa script. Hindi talaga magsasalita si Saldico. Habang safety pa siya, habang nandyan pa sa ibang bansa at nakakatago, hindi siya magsasalita. Kasi, again, this is just my opinion. Paniniwala ko lang, I might be wrong. Ang administrasyong ito, hindi siya determinado, walang totohanang paghanap, pagparusa sa masterminds. Minds hindi lang iisa. Narinig ko si Senator Alan Peter Cayetano, nagsasalita siya sa media. Masterminds. Grupo sila, yung mga utak. Si Saldico parang nasa baba lang siya. Kung mastermind, nasa baba. May mas mataas pa sa kanya. Kaya plinano na ito. Tingnan nyo. Kung ang gobyerno natin, Marcos administration, tutuhanan ang hangarin na mapanagot ang mga utak, napakadali. Tama. I-cancel lang ang passport ni Saldico. Oh, Once nga na-cancel yan, mahirapan na siya yan. na pag-ikot-ikot, Yan ang dapat. pagtago-tago, madali na siyang huliin. Kaya, maniniwala lang ako na ang administrasyong ito ay tutuhanan ang hangarin na mapanagot ang mga mastermind kung i-cancel na nila ang passport ni Saldico. Kailang sa ngayon, wala talagang ginagawa ang administrasyon ito. Mabuti nga lang at nandyan si Congressman Toby Chanco. Lately, kahapon nata, nanawagan na naman siya sa DFA, cancelahin nyo na. Kailang ang daming dahilan. Kaya yung kasabihan natin na kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Kung ako ang presidente, napahiya ko nang dahil sa flood control na yan. Kasi pinagmayabang ko sa aking zona eh. Tapos ngayon, guni-guni pala, substandard ang karamihan. Ako ang napahiya. So, yung mga nagpahiya sa akin, bantay kayo. Kaya iutos ko, cancelain ang passport. Bahala na ko, cancelain. Anyway, sabi po ni General, yan po ang magandang gawin. Reaksyonan natin na cancelihin ang passport ni Saldico. Pag kinancel po yan, siyempre, pag pumunta sa iba-ibang airport, hindi po siyempre, ma-alert po ang mga lahat po ng, lalo na sa European country. Makikita po kung may ano po siya. Kaso, pag-cancel ng passport niya, alam na nila yan. Maliban lang po kung pinalitan ang kanyang pangalan, no? Pag napalitan po ang pangalan, yan. At kung nakita naman ng mga kababayan natin Pilipino na pinalitan ang pangalan niya, may kasabay sa airport,
makikita rin nila yan. May tatanong din yan, no? So maraming paraan. Kaya nga, sinabi nga na maraming paraan yan, no? Sabi nga nung kung gusto mo, maraming paraan, no? So anyway, pag sabi nga yan, ba't ayaw kanselin ng passport? Pinag-uutos, no, ng kagaya kung akong presidente. Kung ikaw ang presidente, kung wala kang kasalanan din, kaya mong gawin yan. Kaya mong gawin na kanselin ng passport. Tama ba o hindi? Hindi naman natin inaano eh. Pero kung talagang totoo si President Marcos, no? Kaya niyang kanselahin yan. In 1 minute, pwede niyang i-cancel yan. Siya o ang Pangulo ng bansa. Samantalang nung si dating President Duterte, pinadala pa sa The Hague ng may sariling aeroplano. Kinaya nila. Eto, kansalin mo lang ang passport, hindi mo kaya. Napakadali po yan. Isang tawag lang sa DFA. Boom! Diba? Anyway, dyan muna magtatapos ang ating munting video. At sana nagustuhan niya po. At hindi pa nakasubscribe, yun. Subscribe na po kayo para lagi po tayong updated sa mga bagong uploads, no? God bless!